Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na mag-iiwan ng marka sa inyong mga puso. Sabi nila, ang kasal ay isang sagradong pangako, ang simula ng isang masayang kabanata. Pero paano kung ang mismong araw na pinakahihintay, ang araw na dapat ay puno ng pag-ibig, ay siya palang magiging simula ng isang bangungot na yayanig sa buong mong pagkatao? Napakaganda ng araw. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Hiraya habang pinagmamasdan niya ang papalapit na maging hipag, si Amihan, sa harap ng malaking salamin sa loob ng bridal suite ng Hacienda de Esperanza. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng silid at sa perpektong pagkakatahi ng bestidang suot ni Amihan. Para itong isang diwata na bumaba mula sa langit. Ano sa tingin mo, Hira? Ayos lang ba? Tanong ni Amihan. Ang boses ay may bahid ng kaba ngunit puno ng saya. Lumingon ito sa kanya at sa mga mata nito ay nakikita ni Hiraya ang pangarap ng bawat babae. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Hiraya. Lumapit siya at marahang inayos ang belo na nakasabit sa buhok ni Amihan. Ayos lang. Ami, you are the most beautiful bride I have ever seen. Sinsero niyang sabi. Perfect ka. Perfect ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Amihan at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Hiraya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Finally, magiging magkapatid na talaga tayo. Matagal na naman kitang tinuturing na kapatid, sagot ni Hiraya. Tinatapik-tapik ang likod nito. At iyon ang totoo. Simula nang dumating si Amihan sa buhay ng kuya niyang si Luntian, naramdaman ni Hiraya na nabuo ang kanilang pamilya. Si Amihan ang naging ate na hindi niya kailanman nagkaroon. Isang kaibigan, isang kakampi. Habang naghahanda na sila para sa seremonya, biglang may naalala si Hiraya. Isang bagay na magpapaging perpekto pa lalo sa araw na ito. Teka lang, Ami, sabi niya. Dahan-dahang kumakalas sa yakap. May kukunin lang ako. Isang regalo. Isang sorpresa para sa inyo ni Kuya Ian. Nagtatakang tumingin sa kanya si Amihan. Ano naman yon? Malalaman mo mamaya. Nakangiting sagot ni Hiraya. Babalik ako kaagad. Mabilis siyang lumabas ng bridal suite. Ang puso ay puno ng kagalakan. Ang regalo ay isang family heirloom, isang antigong suklay na gawa sa pilak, at may mga maliliit na perlas na ipinamana pa ng kanilang lola sa kanilang ina, si Althea. Naisip niyang isabit ito sa buhok ni Amihan bilang simbolo ng opisyal na pagtanggap sa kanya sa pamilya Montesillo. Ang suklay ay nakatago sa isang maliit na kahon sa lumang opisina ng kanilang ina, sa kabilang bahagi ng hacienda na bihirang puntahan. Habang tinatahak niya ang tahimik at medyo madilim na pasilyo ng lumang bahagi ng bahay, ramdam niya ang bigat ng kasaysayan sa bawat hakbang. Ang amoy ng lumang kahoy at mga librong nakatago ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina. Dito sa lugar na ito, nararamdaman niya ang presensya nito. Nang malapit na siya sa pinto ng opisina, narinig niya ang mga boses. Pamilyar na boses. Dahan-dahan siyang huminto. Bakit may tao rito? Ang alam niya ay lahat ng bisita at miyembro ng pamilya ay nasa hardin na, naghihintay sa pagsisimula ng kasal. Malapit na, Angelo. Konting tiis na lang, sabi ng isang boses ng babae. Si Amihan. Kumunot ang noo ni Hiraya. Anong ginagawa niya rito? At sino ang kausap niya? Alam ko, sagot ng isang boses ng lalaki, isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Angelo, ang asawa niya. Pagkatapos ng kasal na to, sa atin na ang lahat. Ang Montesillo Legacy Holdings ay babagsak sa ating mga kamay. Hindi maaari. Baka namamalikmata lang siya ng pandinig.
Sumilip siya sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto. At doon, ang mundo niya ay gumuho. Nakita niya si Angelo na mahigpit na yakap si Amihan mula sa likod. Ang mukha nito ay nakasubsob sa leeg ng babaeng nakasuot pangkasal. Hindi ito yakap ng pagkakaibigan. Ito ay yakap ng isang mangingibig. Sigurado ka bang hindi na maghihinala si Luntyan? Bulong ni Amihan, ang boses ay puno ng pagnanasa. Ang kuya mo, masyado siyang tiwala sa'yo. May pagmamalaking sabi ni Angelo. At si Hiraya, masyado niya akong mahal para makita ang katotohanan. Pareho silang mga bulag. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa kumpanya para kay Valderrama, sa wakas, magiging malaya na tayo. Valderrama, Ricardo Valderrama. Ang pangalang iyon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Ang mortal na kaaway ng kanilang pamilya. Parang may humila ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ang bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Ang pagtataksil ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay mas malalim, mas madilim. Isang sabwatan para sirain ang lahat ng pinaghihirapan ng kanilang ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang maliit na kahon na naglalaman ng suklay, ang simbolo ng pagtanggap at pagmamahal, ay biglang nawalan ng bigat. Nadulas ito mula sa kanyang mga daliri na namanhid na. Klang! Ang tunog ng pagbagsak ng kahon sa sahig na gawa sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ito ay kasing lakas ng pagsabog sa loob ng kanyang puso. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Narinig ba nila? Nagmamadali siyang umatras. Itinago ang sarili sa dilim ng pasilyo. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, pati na rin ang hikbi na nagbabantang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, ngunit walang lumabas. Siguro'y inakala nilang may nahulog lang na bagay. Doon sa dilim, habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, narinig niya ang isang boses mula sa malayo, mula sa hardin, kung saan naghihintay ang isang masayang kinabukasan na hindi na kailanman darating. Kira, nasaan ka na? Magsisimula na. Ang boses ng kanyang kuya. Ang boses ni Luntyan na walang kamalay-malay na ang babaeng pakakasalan niya at ang lalaking pinagkakatiwalaan ng kanyang kapatid ay sabay na sinisira ang kanilang buhay. Ano ang gagawin niya? Sisigaw ba siya? Gagawa ng iskandalo? O mananatili siyang tahimik sa dilim? Dala-dala ang katotohanang kayang sumunog sa kanilang lahat? Nakatayo si Hiraya sa dilim. Ang tibok ng kanyang puso ay isang mabigat na tambol sa kanyang dibdib, sapat na para mabingi siya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsusumigaw na tumakbo. Sumigaw at wasakin ang perpektong araw na ito na naging isang kasinungalingan. Ngunit ang boses ng kanyang kuya, si Luntyan, na tumatawag sa kanyang pangalan, ay parang isang angkla na pumigil sa kanya mula sa tuluyang pagkalunod sa dagat ng pighati. Hindi. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Hindi ngayon. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Gamit ang likod ng kanyang palad, marahas niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Kailangan niyang makausap si Luntyan. Ngayon din. Ngunit kailangan nilang mag-isa. Lumabas siya mula sa kinatataguan niyang anino at sinalubong ang papalapit niyang kuya. Ngumiti siya. Isang ngiti na parang babasaging salamin. Halos hindi kayang pagtakpan ang sakit sa likod nito. Kira, kanina pa kita hinahanap. Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Luntyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal ng isang kuya. Ang pagmamahal na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kuya, pwede ba tayong mag-usap? Saglit lang. May kailangan akong sabihin sa'yo. Importante. Kumunot ang noo ni Luntyan. Nakita ang panginginig sa boses ng kapatid. Tungkol saan?
Magsisimula na ang seremonya. Tungkol ito sa regalo ko sana. Kay Inay. Idinahilan niya. Ang mga salita ay halos hindi lumabas. Sa lumang library. Halika. Kahit na nagtataka, sumunod si Luntian. Ang pagbanggit sa kanilang ina ay sapat na para malaman niyang seryoso ito. Pumasok sila sa maliit at maalikabok na library at sa sandaling isinara ni Luntian ang mabigat na pinto na gawa sa nara, doon na bumigay si Hiraya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang sirang dam. Napahagulhol siya. Ang katawan ay nanginginig sa tindi ng sakit. Hiraya, anong nangyayari? Gulat na tanong ni Luntian, hinawakan siya sa magkabilang balikat. Sa pagitan ng mga hikbi, sinabi niya ang lahat. Ang bawat salita ay parang lason na iniluluwa niya. Sinabi niya ang tungkol sa naririnig niya. Ang pag-amin ni Angelo at Amihan, ang kanilang relasyon, ang kanilang plano para sa kumpanya, at ang pagbanggit sa pangalan ni Ricardo Valderrama. Sa bawat salitang binitawan ni Hiraya, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Luntian. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay nang hindi paniniwala. At sa huli, ng isang nakapapasong galit na hindi pa kailanman nakita ni Hiraya sa kanyang kuya. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pagmamahal, ngayon ay nag-aapoy. Binitawan niya ang balikat ni Hiraya at ang kanyang mga kamao ay kumuyom sa kanyang tagiliran. Saan sila? Ang tanging sinabi niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Kuya, teka, saan sila, Hiraya? Sigaw niya at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Hiraya sa sarili niyang kapatid. Lumingon ito at akmang lalabas ng pinto. Mabilis na kumilos si Hiraya. Sa kabila ng panlalambot ng kanyang mga tuhod, hinarangan niya ang daan ni Luntian. Itinulak ang dibdib nito gamit ang lahat ng kanyang lakas. Huwag, kuya. Huwag kang gagawa ng iskandalo. Anong huwag? Narinig mo ba ang sinabi mo? Pinagtaksilan nila tayo. Niloloko nila tayo sa harap ng lahat. Sigaw ni Luntian, pilit na gumigilid. At kapag sumugod ka doon ngayon, sila ang mananalo. Sigaw pabalik ni Hiraya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong tuklas na determinasyon. Iyon ang gusto nila, ang guluhin ang lahat. Isipin mo, kuya, hindi lang ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa kumpanya, kay Papa, sa legacy ng pamilya natin. Si Valderrama, sangkot siya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Valderrama ang nagpatigil kay Luntian. Napahinto siya. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tumingin siya sa kanyang kapatid at sa mga mata ni Hiraya na puno ng luha. Nakita niya hindi lang ang sakit, kundi ang katwiran. Napagtanto niya, ito ay mas malaki kaysa sa isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang planadong pag-atake. Isang ahas na matagal na nilang inalagaan sa loob ng kanilang pamamahay. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Naglakad-lakad siya sa loob ng silid. Ang kanyang isip ay nagpoproseso ng lahat. Ang galit ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay nababalutan na ito ng isang malamig at matalas na layunin. Huminto siya sa harap ni Hiraya. Tama ka, sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas nakakatakot ang kalamigang iyon. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng satisfaksyon na makita tayong wasak. Tumingin sila sa isa't isa, ang kapatid na babaeng wasak ang puso at ang kapatid na lalaking pinagtaksilan. Sa katahimikan ng lumang library, isang kasunduan ang nabuo ng walang salita. Isang kasunduan na isinulat sa sakit at selyado ng uhaw para sa hustisya. Itutuloy natin ang kasal, deklara ni Luntian. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Napatingin si Hiraya sa kanya, hindi makapaniwala. Ano? Ang kasal ay magpapatuloy. Ulit niya, ngayon ay nakatingin na ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Ibibigay natin sa kanila
Ang palabas na gusto nila. Ngingiti tayo, sasayaw tayo, at habang ginagawa natin yon, gagawin nating isang bitag ang mismong selebrasyong ito. Tumingin siya sa kapatid. Isang madilim na determinasyon ang pumuno sa kanyang mukha. Magbabayad sila, Hiraya. Magbabayad silang lahat. Pero gagawin natin ito sa paraang hindi nila malilimutan. Ito ang magiging kasal nila, oo, pero ito rin ang magiging katapusan nila. Pinunasan ni Hiraya ang huling bakas ng luha sa kanyang mukha. Tumango siya. Ang takot at pighati sa kanyang puso ay napalitan na ng isang matigas na determinasyon. Magkasama sila sa laban na ito. Inayos nila ang kanilang mga sarili. Inayos ni Luntian ang kanyang suit. Inayos ni Hiraya ang kanyang buhok. Nag-practice silang ngumiti sa harap ng isang madilim na bintana. Ang kanilang mga refleksyon ay nagpakita ng dalawang taong perpekto sa labas, ngunit basag na basag sa loob. Sabay silang lumabas ng library, dala-dala ang isang madilim na sikreto, at bumalik sa selebrasyon na para bang walang nangyari. Nang maglakad si Luntian patungo sa altar, lahat ng mata ay nasa kanya. Ngumiti siya sa mga bisita, sa kanyang mga magulang. Ngunit nang tumayo na siya sa harap ni Amihan, na nakangiti sa kanya ng buong tamis, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Nagsimula ang seremonya nang tanungin na ng pari. Luntian Montesillo, tinatanggap mo ba si Amihan Rosales bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan. Isang katahimikan na parang tumagal ng 1 taon. Tinitigan ni Luntian si Amihan ng diretso sa mga mata. Isang tingin na nangangako ng lahat ng hindi pa nito alam. Pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang perpekto at nakakakumbinsing na ngiti. Oo, padre, sagot niya, malinaw at matatag. Tinatanggap ko siya. Ang palakpakan ng mga bisita ay parang isang alingaw-ngaw mula sa ibang mundo. Habang iginagawad ko ang isang halik sa pisngi ni Amihan, matapos ang seremonya, ang lahat ng nakikita ko ay ang imahe niya sa yakap ni Angelo. Ang bango ng kanyang pabango na dati hinahanap-hanap ko, ngayon ay parang lason na sumasakal sa akin. Ngunit ngumiti ako. Isang ngiti na kasing lapad at kasing peke ng entabladong kinatatayuan namin. Mula sa kinauupuan namin sa presidential table, tanaw ko ang kapatid kong si Hiraya. Nakaupo siya sa tabi ng asawa niyang si Angelo. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalmadong pagbati. Walang sino man, maliban sa akin, ang makakakita sa bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak niya ang kanyang baso ng tubig. Walang sino man ang makakakita sa sakit sa likod ng kanyang mga matang walang emosyon. Isang tingin lang sa pagitan naming dalawa ay sapat na. Alam namin ang aming gagawin. Nagsimula ang tugtog para sa unang sayaw. Tumayo ako at inilahad ang aking kamay kay Amihan. Mahal ko, sabi ko. Ang mga salita ay parang abo sa aking dila. Luntian, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa paningin ng lahat, kami ang pinakamasayang mag-asawa sa buong mundo. Dinala ko siya sa gitna ng dance floor. Ang isang kamay ko ay nasa kanyang baywang. Ang isa naman ay mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Nagsimula kaming umindak sa saliw ng isang mabagal na awitin. Ang init ng kanyang katawan na nakadikit sa akin ay hindi na nakakapagbigay ng aliw, kundi ng pandidiri. Hindi ako makapaniwalang nangyayari na ito. Bulong niya sa aking dibdib. Asawa na kita. Hinaplos ko ang kanyang likod. Matagal ko itong pinangarap, Amihan. Sagot ko, ang bawat salita ay may dalang bigat at dobleng kahulugan. Matagal ko nang pinangarap na malaman kung sino ka talaga. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat para pagbayaran mo ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninamnamang sandali. Isang perpektong pagkakataon. Habang nakayakap siya sa akin, ang mga mata ko ay naglakbay sa buong silid. Hinahanap ang bawat piraso ng aming plano. Natapos ang sayaw. Nagpalakpakan muli ang mga tao.
Ngumiti ako, hinalikan siya sa noo, at inihatid siya pabalik sa aming mesa. Habang paupo siya, maingat niyang inilapag ang kanyang clutch bag sa tabi ng kanyang plato. Ito na ang hudyat. Nagpaalam ako saglit. Sinabing nakakausapin ko lang ang wedding coordinator. Nakita ko si Angelo na papalapit kay Hiraya. Inaaya itong sumayaw. Nakita ko ang panandaliang pagkatigilan ng aking kapatid bago siya marahang umiling. Pasensya na, Angelo. Medyo nahihilo ako. Narinig kong sabi niya. Ang boses ay sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Magpapahangin lang siguro ako mamaya. Isang matalas na tingin ang ibinigay ni Angelo. Isang bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata bago ito tumango at lumayo. Magaling, Hiraya, magaling. Mabilis kong tinungo si Mang Ben, ang matagal ng katiwala ng aming pamilya na siyang namamahala sa audiovisuals ng party. Sa isang sulok na walang gaanong tao, ipinasa ko sa kanya ang isang maliit na USB flash drive. Mang Ben, ang cellphone ni Amihan, nasa ibabaw ng mesa namin. Kailangan kong makopya ang lahat ng laman niyan. Mga text, files, lahat. Kaya mo ba nang hindi nahahalata? Tumingin sa akin si Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa at katapatan. Para sa pamilya Montesillo, Senyorito Luntian, lahat ay kaya. Kinuha niya ang USB at naglakad palayo na parang walang nangyari. Isang parte ng plano ang tapos na. Ngayon, ang parte naman ni Hiraya. Mula sa aking kinatatayuan, pinanood ko ang aking kapatid na tumayo. Kumuha siya ng 2 baso ng red wine. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyon ni Angelo na kasalukuyang nakikipag-usap sa ilang mga bisita. At nang nasa harap na niya ito, bahagya siyang napatid. Ang red wine ay tumapon, hindi sa sahig, kundi sa malinis at puting-puting suit ni Angelo. Oh my God! Angelo, I'm so sorry. Sigaw ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mukha ni Angelo ay nagpakita ng iritasyon. Ano ba, Hiraya? Ingat ka naman. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Halika. Sa loob. Sa lumang kwarto. May mga tuwalya doon para mapunasan mo yan kaagad. Mabilis na sabi ni Hiraya, hinihila si Angelo palayo sa mga bisita. Ang kwartong tinutukoy niya ay ang isa sa mga silid sa lumang bahagi ng hasyenda. Isang silid kung saan, kaninang umaga lang, ay personal kong ikinabit ang isang maliit na kamera na nakatago sa isang flower arrangement. Sinundan sila ng aking mga mata hanggang sa mawala sila sa isang pasilyo. Ang plano ay gumagana ng perpekto. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik si Hiraya, ang mukha ay nagpapakita pa rin ng pag-aalala. Maya-maya, lumabas na rin si Angelo. Ang mantsa sa kanyang damit ay medyo nabawasan na, ngunit ang inis sa kanyang mukha ay kitang-kita pa rin. Ngunit may biglang nagbago. Huminto si Angelo sa gitna ng paglalakad. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tila may naramdaman siyang pag-vibrate. Tumingin siya sa screen. Mula sa malayo, nakita ko kung paano naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Ang inis ay napalitan ng gulat. At pagkatapos, ng purong takot. Nanlaki ang kanyang mga mata habang mabilis niyang inililibot ang kanyang tingin sa buong paligid, bawat sulok ng reception hall, na para bang hinahanap niya ang isang multo. Nakatanggap siya ng isang text. Isang text mula sa isang numerong hindi pamilyar sa kanya. Isang text na misiksi na may simpleng mensahe. Nandito si Ricardo Valderrama. Ang pagkatakot sa mukha ni Angelo ay isang maliit na tagumpay para sa akin. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa aking kinauupuan, nakita ko kung paano niya pa simpleng sinubukan na hanapin ang nagpadala ng mensahe. Ang kanyang pag-aalala ay isang laso na dahan-dahang kumakalat. At ako, sa kabila ng sakit sa aking puso, ay nakaramdam ng isang malamig na satisfaksyon.
Ang text message na yon na ipinadala mula sa isang burner phone na binili ni Lucian kaninang umaga lang ay ang aming unang atake. Isang babala na alam namin ang higit pa sa inaakala nila. Ngunit ang aming palabas ay biglang natigil. Ang masayang tugtugan ay tila humina. Ang tawanan ng mga bisita ay unti-unting napawi. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong hardin. At lahat ng mga ulo ay sabay-sabay na lumingon sa iisang direksyon, ang grand entrance ng hacienda. Doon, nakatayo ang isang anino mula sa aming nakaraan. Si Ricardo Valderrama. Nakatayo siya roon, suot ang isang mamahaling itim na suit na tila mas nababagay sa isang burol kaysa sa isang kasalan. Sa kanyang mga labi ay may isang nangiti. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata, na kasing lamig at kasing tulis ng yelo. Ang kanyang presensya ay parang isang bagyo na nagbabantang sirain ang pekeng kapayapaan ng selebrasyon. Siya ay isang panauhin na walang imbitasyon. Nakita kong nanigas si Kuya Lucian sa tabi ng kanyang bagong asawa, ngunit mabilis siyang nakabawi. Tumayo siya, inayos ang kanyang suit at nilapitan ang hindi inaasahang bisita. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit alam ko ang apoy na nag-aalab sa loob niya. Ricardo, bati ni Lucian, ang boses ay matatag. Isang malaking sorpresa. Hindi ko akalain na makakatanggap kami ng karangalan na mabisita ng isang Valderrama. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Ricardo. Luntian, iho. Hindi ko naman pwedeng palampasin ang pinakamahalagang araw sa buhay mo. Ituring mo na lang akong isang matagal ng kaibigan ng pamilya na gustong magbigay galang. Kaibigan ng pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang isang insulto, isang kasinungalingan na sinabi ng may buong pagmamalaki. Habang sila ay nagpapalitan ng mga salitang may patalim, ang aking mga mata ay napunta kay Angelo. Nakita ko siyang dahan-dahang lumayo mula sa umpukan. Naglakad siya patungo sa gilid ng hardin, sa isang lugar na natatakpan ng mayayabong na halaman at sumenyas. Maya-maya lang, sumunod si Ricardo. Nagdahilang kukuha ng inumin. Isang apoy ang nag-alab sa aking dibdib. Kailangan kong malaman kung ano ang pag-uusapan nila. Maingat akong tumayo at sinundan ang direksyon kung saan sila nagpunta. Nagtago ako sa likod ng isang malaking haligi. Sapat na malapit para marinig sila, ngunit sapat na malayo para hindi makita. Bakit ka nandito? Narinig kong tanong ni Angelo. Ang boses ay puno ng kaba. Delikado ito. Relax, Angelo, sagot ni Ricardo. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Kailangan kong siguraduhin na ang lahat ay umaayon sa plano. Walang dapat maging problema. Nakuha na ba ni Amihan ang mga huling dokumento na kailangan natin? Oo, sir. Nasa kanya na. Mabilis na sagot ni Angelo. Ang pagtawag niyang sir ay nagpatunay sa lahat ng hinala ko. Si Angelo ay hindi lang kasabwat. Isa siyang utusan, isang tuta. Hindi ko na kinaya. Ang galit ay umakyat sa aking lalamunan. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan at hinarap sila. Nagulat si Ricardo sa bigla kong paglabas, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang komposisyon. Si Angelo naman ay namutla na parang isang multo. Hiraya, sabi ni Ricardo. Ang ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi. Nag-uusap lang kami ng iyong asawa tungkol sa negosyo. Binabati ko siya sa kanyang swerte na mapabilang sa pamilya Montesillo. Hindi ko pinansin si Angelo. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang kay Ricardo. Mr. Valderrama. Nagsimula ako. Pinipilit na maging kalmado ang aking boses. Madalas kong naririnig ang pangalan ninyo mula kay Papa nung nabubuhay pa siya. Lagi kong iniisip kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ninyo. Isang kislap ng interes ang dumaan sa mga mata ni Ricardo. Ang iyong ama, sabi niya, dahan-dahan. Siya ay isang magaling na tao. Ngunit minsan, kahit ang magagaling na tao ay nakakagawa ng mga maling desisyon.
Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ang alam ng lahat ay ako ang nagtaksil sa kanya. Patuloy ni Ricardo na para bang nagkwekwento lang sa isang bata. Pero ang totoo, Hiraya, ay binaliktad niya ang istorya. Ako ang biktima. Kinuha niya ang isang proyekto na dapat ay sa akin. Pinaniwala niya ang lahat na ako ang masama. Nawala sa akin ang lahat dahil sa kanya. Ang kanyang mga salita ay binitawan ng may kasamang bigat ng isang matagal nang sama ng loob. Isang bersyon ng kwento na hindi ko pa kailanman narinig. Isang kasinungalingan na napakakumbinsing pakinggan. Alam kong nagsisinungaling siya, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng pagdududa, hindi tungkol sa aking ama, kundi tungkol sa kung gaano kalalim at kadilim ang nakaraan na hindi ko alam. Tumalikod ako nang walang paalam. Hindi ko na kayang manatili doon. Ang hangin ay tila nauubos. Kailangan kong makalayo. Naglakad ako pabalik sa loob ng bahay. Nilagpasan ang mga ngumingiting bisita. Nilagpasan ang masayang tugtugan. Ang tanging gusto ko ay isang lugar na tahimik. Isang lugar kung saan nararamdaman ko pa ang pagmamahal na totoo. Dinala ako ng aking mga paa sa lumang opisina ng aking ina. Pumasok ako at isinara ang pinto. Dito, ang amoy ng mga lumang libro at lavender ay yumakap sa akin. Umupo ako sa kanyang upuan at ipinikit ang aking mga mata. Nang imulat ko ang mga ito, napansin ko ang isang bagay na hindi ko napansin kanina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang lumang picture frame. Kinuha ko ito. Ito ay isang larawan niya. Masaya at nakangiti. Sa sobrang panginginig ng aking mga kamay, hindi ko sinasadyang nabitawan ito. Bumagsak ang frame sa sahig at nabasag ang salamin nito. Yumuko ako para pulutin ang mga piraso at doon ko napansin. Ang likod ng frame ay medyo nakaangat. May isang maliit na siwang. Gamit ang aking mga kuko, maingat kong binuksan ito. Hindi ito isang simpleng likod ng picture frame. Ito ay isang takip. Isang takip sa isang lihim na kompartimento na ginawa sa loob mismo ng frame. At sa loob, nakatago sa dilim, ay may isang maliit na bagay. Isang maliit na kwadernong nababalutan ng kupas na leather. Isang talaarawan. Ang talaarawan ng aking ina. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang maliit na talaarawan. Ang balat na bumabalot dito ay luma na at may mga gasgas. Ngunit ramdam ko pa rin ang init at buhay na minsan nitong dinala. Ito ay isang piraso ng aking ina. Isang piraso ng kanyang kaluluwa na naiwan para sa akin. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong tinta ay pumuno sa aking mga baga. Dahan-dahan, binuklat ko ang unang pahina. Ang sulat kamay ng aking ina, si Althea Montesillo, ay kasing ganda at kasing elegante niya. Bawat letra ay maingat na iginuhit. Sa mga unang pahina, ang mga salita ay puno ng pag-asa at saya. Isinulat niya ang tungkol sa kanyang mga pangarap para sa kumpanya, ang kanyang pagmamahal para sa aking ama, at ang kanyang kagalakan sa pagdating namin ni Kuya Luntian sa kanilang buhay. At sa halos bawat pahina, isang pangalan ang laging nababanggit. Liway. Nagkape kami ni Liway kanina. Grabe talaga ang tawa ko sa mga kwento niya. Sa lahat ng kaibigan ko, siya lang talaga ang nakakaintindi sa akin ng buo. Nag-aalala ako para kay Roberto. Parang masyado siyang nagpapakapagod sa trabaho. Sinabi ko ito kay Liway at gaya ng dati, gumaan ang loob ko sa mga payo niya. Sabi niya, laging nandyan lang siya para sa akin. Si Liway, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kakampi. Habang binabasa ko ang mga salita ng aking ina, nararamdaman ko ang lalim ng kanilang pagkakaibigan. Para silang magkapatid. Isang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang bagay na totoo at dalisay akong natagpuan.
Ngunit habang lumilipat ako sa mga huling bahagi ng talaarawan, unti-unting nagbago ang tono. Ang masayang pagsasalaysay ay napalitan ng pag-aalala. Ang mga sulat ay naging mas maikli, na para bang isinulat ng patago at nagmamadali. May kakaiba sa mga kilos ni Ricardo Valderrama. Masyado siya nang malapit kay Roberto ngayon. Pero may pakiramdam akong hindi maganda. May mga dokumentong ipinapapirma sa kanya na hindi ko gusto ang laman. Sinubukan kong kausapin si Roberto, pero sabi niya ay masyado lang daw akong nag-iisip. Kumuyom ang aking kamao. Ito na. Nagsisimula na. Binilisan ko ang paglipat ng mga pahina. Ang bawat salita ay nagiging mas mabigat, mas mapanganib. Hindi ako pwedeng magkamali. Narinig ko si Ricardo na may kausap sa telepono kanina sa opisina. Akala niya ay wala ng tao. Sinabi niya ang tungkol sa paglipat ng pondo sa isang offshore account. Gumagamit siya ng mga pekeng kumpanya para palabasin na legal ang lahat. Ginagamit niya si Papa. Ibinabaon niya ang aking asawa sa isang bitag na hindi nito namamalayan. Napatakip ako sa aking bibig. Ang katotohanang sinabi ni Ricardo kanina, ang kasinungalingan na siya ang biktima, ay gumuho sa isang iglap. Ang aking ama ay hindi isang taksil. Siya ay isang biktima. At ang aking ina, alam niya ang lahat. At pagkatapos, narating ko ang huling pahina. Ang huling isinulat niya. Ang sulat kamay ay magulo, nanginginig, na para bang isinulat ng isang taong hinahabol ng takot. Ang petsa na nakasulat sa itaas ng pahina ay parang isang punyal na tumusok sa aking puso. Ito ang araw kung kailan siya naaksidente. May ebidensya na ako. Isang tape recording ng pag-uusap nila. Kailangan kong makita si Liway. Alam kong tutulungan niya ako. Magkikita kami sa dati naming tagpuan. Iyon na. Wala nang kasunod. Iyon na ang huling mga salita niya. Isang mensahe ng desperasyon at isang sinag ng pag-asa na nakasentro sa isang pangalan. Liway. Isinara ko ang talaarawan. Ang aking puso ay bumibigat sa bawat paghinga. Ang pagkamatay niya ay hindi isang aksidente. Pinatay siya. Pinatahimik siya dahil sa kanyang nalalaman. At ang ebidensya, nasaan na kaya iyon ngayon? Liway. 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 Ang pangalan ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sino si Liway? Bakit hindi ko siya maalala? Bakit hindi siya nababanggit ni Papa pagkatapos mamatay ni Mama? Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isip. Mga litrato. Mabilis akong tumayo at tinungo ang isang lumang aparador kung saan nakatago ang mga photo album ng aming pamilya. Kinuha ko ang mga ito, inilapag sa sahig at sinimulang buklatin ang bawat isa. Ang mga pahina ay puno ng mga masayang alaala, mga kaarawan, Pasko, mga bakasyon. Hinahanap ko ang mga litrato ni Mama noong dalaga pa siya. At doon sa isang album na medyo kupas na, nakita ko ang isang section na may titulong Mga Barkada. Ang mga larawan ay itim at puti. Nakita ko ang aking ina, bata pa, masaya, napapaligiran ng kanyang mga kaibigan. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang sinusuri ko ang bawat mukha. At pagkatapos, nakita ko ang isang litrato. Si Mama, nakangiti ng malapad, at sa tabi niya ay may isang babaeng kasing ganda niya. Ang kanilang mga braso ay nakaakbay sa isa't isa. Sila ay mukhang higit pa sa magkaibigan. Mukha silang magkapatid. Maingat kong hinawakan ang litrato. Sa lahat ng mga kaibigan ng aking ina, ang babaeng ito ang may kakaibang koneksyon sa kanya. Ramdam ko yon sa paraan ng kanilang pagngiti, sa paraan ng pagkakadikit ng kanilang mga balikat. Ito ay hindi lang basta litrato. Ito ay isang testamento ng isang ugnayan na binuo sa pagtitiwala. Dahan-dahan, halos natatakot sa kung ano ang maaari kong makita. Inalis ko ang litrato mula sa malagkit na pahina ng album.
Ang likod nito ay medyo naninilaw na dahil sa katagalan may nakasulat. Isang pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ng aking ina. Althea at Liway. Magkapatid magpakailanman. Summer 90. Liway, siya na nga. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na ang babaeng hinahanap ko. Ang susi sa lahat. Pero sino siya? Bakit hindi ko siya kilala? Sa ilalim ng album, may isa pang mas maliit na litrato na tila nalaglag mula sa ibang pahina. Isang formal na studio picture. Ang aking ina, ang aking ama, at isang pamilya na hindi ko kilala. Ang babae sa litrato ay ang parehong babae. Si Liway. Ngunit ngayon, mas formal ang kanyang ayos at sa tabi niya ay ang kanyang asawa at isang maliit na batang lalaki. Sa ilalim ng litratong ito, may nakasulat na pangalan sa makina. Ang pamilya Montesillo at ang pamilya Del Fuego. Sa binyag ni Angelo. Ang aking paghinga ay biglang natigil. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa buong katawan ko. Binasa ko ulit ang mga pangalan. Umaasang nagkamali lang ako ng basa. Pamilya Del Fuego. Sa binyag ni Angelo. Ang mundo ay tila gumuho sa aking paanan sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon. Si Liway, ang matalik na kaibigan ng aking ina. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. Ang huling taong sana ay makakatulong sa kanya ay walang iba kundi si Liwayway Del Fuego. Ang ina ni Angelo. Ang ina ng lalaking nagtaksil sa akin. Ang ina ng lalaking kasabwat ni Ricardo Valderrama sa pagpapabagsak sa aming pamilya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng aking dibdib. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa aking isipan, ngunit ang nabubuong imahe ay isang bangungot. Ang aking ina ay pupunta kay Liwayway dala ang ebidensya, ngunit ang aking ina ay namatay. Ano ang nangyari sa tagpuan na yon? Sinabi ba niya kay Liwayway ang lahat? Kung oo, bakit nanahimik si Liwayway sa loob ng maraming taon? Isa lang ba siyang biktima na natakot o bahagi rin ba siya nito? Ang kanyang sariling anak ay nasa panig ng kaaway. Posible bang ang pagkakaibigan nila ng aking ina ay isa ring malaking kasinungalingan? Ang tala-arawan sa aking kamay ay biglang naging napakabigat. Ang dapat sanang magiging sagot sa aking mga tanong ay nagdala lamang ng mas marami at mas mapanganib na katanungan. Hawak ko ang isang sikreto na kayang magwasak hindi lang ng isang kasal, kundi ng dalawang pamilya. At ngayon, natuklasan ko na ang tanging taong maaaring maging pinakamalaki kong kakampi ay siya ring ina ng pinakamalaki kong kalaban. Saan ako pupunta mula rito? Kanino ako magtitiwala sa isang mundong puno ng mga anino at pagtataksil? Ang bawat ngiti na ibinibigay ko sa mga bisita ay parang isang pisikal na pasakit. Ang bawat pagbati ng congratulations ay isang insulto. Nakaupo ako sa tabi ni amihan. Ang babaeng ilang oras pa lang ang nakalipas ay opisyal ng naging asawa ko at ang tanging naiisip ko lang ay kung paano ko tatanggalin ang pekeng ngiti sa aking mukha. Kailangan kong makaalis. Kailangan kong makita ang laman ng USB na hawak na ngayon ni Mang Ben. Pagkatapos ng isa pang walang katuturang pag-uusap sa isang pinsan na ngayon ko lang ulit nakita, tumayo ako. Mahal, kukuha lang ako ng hangin sa labas. Paalam ko kay amihan. Samahan na kita. Alok niya, akmang tatayo. Huwag na, mabilis kong sabi. Marahil ay medyo mas matigas kaysa sa aking intensyon. Ngumiti ako para pagtakpan ito. Gusto kong mag-isip-isip. Alam mo na, ang bigat ng pagiging isang asawa. Isang matamis na tawa ang kanyang isinukli at bumalik siya sa pakikipag-usap sa mga kaibigan niya. Isang perpektong artista. Naglakad ako patungo sa hardin
At sa isang madilim na sulok, nakita ko si Mang Ben na naghihintay. Walang salitang namagitan sa amin. Iniabot niya sa akin ang USB at isang bahagyang tango lang ang aking isinukli. Bago ako nagmamadaling pumasok muli sa bahay, tinungo ang direksyon ng opisina ng aming ama. Pagpasok ko sa loob at pagkasara ng pinto, ang ingay ng party ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Isinaksak ko ang USB sa laptop na nasa mesa. Ang aking mga daliri ay mabilis na kumikilos, ngunit ang aking puso ay kalmado. Ang galit ko kanina ay napalitan na ng isang malamig at kalkuladong layunin. Hindi ito oras para sa emosyon. Ito ay oras para sa katotohanan. Agad kong nakita ang folder na may label na AR Files Backup. Binuksan ko ito. Ang laman ay isang perpektong kopya ng lahat ng nasa cellphone ni Amihan, ang aking asawa. Una kong tinignan ang kanyang mga text messages. Sa una puro pagbati lang mula sa mga kaibigan. Ngunit habang bumababa ako sa mga mas lumang mensahe, doon ko nakita ang mga hibla ng kanilang sabwatan. Mga mensahe mula kay Angelo. Hindi ito mga mensahe ng pagnanasa. Ito ay mga mensaheng pangnegosyo, malamig at direkta. Angelo, nakuha mo na ba ang quarterly report? Kailangan ni V bago matapos ang linggo. Amihan, oo, nasa akin na. I-email ko bukas ng umaga. Angelo, mag-ingat ka. Nagtatanong si Luntian tungkol sa San Miguel Project. Amihan, alam ko, kaya kong handle in. Huwag kang mag-alala, V. Walang duda na si Valderrama yon. Ang aking tiyan ay bumaliktad. Gaano na katagal nila kaming ginagawang mga tanga? Pinagpatuloy ko ang paghahanap. Sa isang encrypted messaging app, natagpuan ko ang mas mabibigat na ebidensya. Mga usapan tungkol sa pera. Isang thread sa pagitan ni Amihan at isang hindi kilalang numero. Ngunit ang mga detalye ng transaksyon ay malinaw, mga petsa, mga halaga. At ang pangalan ng isang shell corporation na alam kong pag-aari ni Ricardo Valderrama. Libo-libong dolyar ang inililipat sa isang account sa ilalim ng pangalan ni Amihan tuwing may malaking proyekto o kontrata na nakukuha ang Montesillo Legacy Holdings. Ito ang bayad niya. Ang bayad sa kanyang pagtataksil. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi ang pera. Sa kanyang sent items folder, natagpuan ko ang mga kopya ng mga email. Mga email na ipinadala sa isang address na halatang-halata ang dummy account. Ang mga email na ito ay naglalaman ng mga attachment, mga PDF files. Binuksan ko ang isa. Ito ay isang kopya ng isang highly confidential na proposal na ipinasa namin para sa isang malaking government infrastructure project. Isang proyektong pinaghirapan namin ng aking ama sa loob ng maraming buwan. Ang lahat ng detalye ay naroon. Ang aming bid, ang aming mga supplier, ang aming financial projections, ang lahat ng aming mga alas. At ipinadala ito ni Amihan sa kampo ng kalaban 2 linggo bago ang bidding. Tanda ko pa ang araw na yon. Ang araw na natalo kami sa bidding. Ang araw na halos malugi ang isang buong dibisyon ng aming kumpanya. Umuwi ako noon at si Amihan ang yumakap sa akin, sinasabing, okay lang yan mahal. Bawi na lang tayo sa susunod. Isang mapait na abdo ang umakyat sa aking lalamunan. Ang kanyang mga salita ng aliw ay puro kasinungalingan. Ang kanyang mga yakap ay yakap ng isang ahas. Habang tinititigan ko ang screen, ang lahat ng mga malas na nangyari sa aming kumpanya sa nakalipas na 2 taon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga natalong kontrata, ang mga proyektong biglang nagkakaproblema. Hindi ito malas, ito ay sabotahe. At ang arkitekto ay ang babaeng natutulog sa tabi ko. Tamang-tama sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Hiraya, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong uri ng sindak. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang lumang talaarawan at isang litrato. Kuya, sabi niya,
Ang boses ay nanginginig. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Si Mama, alam niya. At si Tita Liwayway, ang nanay ni Angelo. Siya ang kaibigan ni Mama. Tumingin ako mula sa screen ng laptop kung saan nakalatag ang digital na ebidensya ng pagtataksil patungo sa mga lumang papel na naglalaman ng isang mas matagal at mas madilim na sikreto. Parang isang pagsabog, ang lahat ay nag-ugnay-ugnay sa aking isipan. Ang sabwatang ito ay hindi nagsimula kay Amihan at Angelo. Ito ay isang sugat na bumubukas muli pagkatapos ng maraming taon. Ang aming laban ay hindi lang para sa kumpanya. Ito ay para sa hustisya, para sa aming ina. Ipinakita ko kay Hiraya ang mga nahanap ko sa laptop. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga habang tinitingnan niya ang mga ebidensya. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Sabay naming nakita ang buong larawan at ito ay mas pangit at mas komplikado kaysa sa aming inakala. Kami ay nasa gitna ng isang digmaan na may 2 henerasyon ng nagaganap. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay isang bulong. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa screen. Ang mga plano namin ay kailangang magbago. Kailangan naming maging mas maingat. Bago pa ako makasagot, nag-vibrate ang cellphone ni Hiraya na nasa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Kinuha niya ito at sabay naming binasa ang mensahe na lumitaw sa screen. Alam ko ang ginagawa ninyo. Mag-ingat kayo. Isang kaibigan. Nagkatinginan kami ni Hiraya. Ang aming mga puso ay sabay na kumabog ng mas mabilis. Sino ito? Isang babala? O isang patibong? Sa larong ito ng mga anino, hindi na namin alam kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. Ang text message ay parang isang multo sa screen ng aking cellphone. Isang kaibigan. Sino? At bakit kami binabalaan? Ang bawat sulok ng hasyenda na dati pamilyar at puno ng masasayang alaala ay tila may mga matang nakamasid ngayon. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng mga lihim na hindi masabi. Hindi ko na kinaya ang pagiging kulong sa opisina. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong makalayo sa ingay ng pekeng selebrasyon. Nagpaalam ako kay Kuya Luntian. Sinabing babalik din ako kaagad. At lumabas ako patungo sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, malapit sa lumang fountain na paboritong lugar ni Mama. Dito, ang musika mula sa party ay mahina na lang. Ang tanging naririnig ko ay ang lagaslas ng tubig at ang sarili kong mabigat na paghinga. Umupo ako sa isang batong bangko, hawak-hawak pa rin ang talaarawan. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Liwayway del Fuego. Ang pangalan ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Isa ba siyang biktima? O isa siyang traidor, katulad ng kanyang anak? Ang hindi pagkakaalam, ang mas masakit. Hiraya. Isang boses mula sa likuran ko ang nagpatindig ng aking mga balahibo. Isang boses na pamilyar, mahinahon, ngunit sa sandaling iyon ay nagdala ng panganib. Dahan-dahan akong lumingon. Mula sa anino ng isang malaking puno ng akasya, lumabas si Ginang Liwayway del Fuego. Nakatayo siya roon, ang kanyang eleganteng damit ay tila hindi nababagay sa dilim ng gabi. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng anumang emosyon. Hindi siya ang masayahing Tita Liwayway na nakikita ko sa mga social gatherings. Ito ay ibang tao. Automatiko akong tumayo, ang aking katawan ay naging alerto. Inipit ko ang talaarawan sa aking tagiliran. Ginang del Fuego, sabi ko. Pinipilit na maging matatag ang aking boses. Hiraya, kailangan nating mag-usap. Sabi niya, humakbang palapit. Umatras ako. Wala po tayong dapat pag-usapan. Ang aking isip ay sumisigaw. Nandito siya para protektahan si Angelo. Nandito siya para patahimikin ako. Kung nandito po kayo,
para ipagtanggol ang ginawa ng anak ninyo. Hindi! Putol niya sa akin. At sa isang salitang iyon, narinig ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang basag sa kanyang kalmadong boses. Tumingin ako sa kanyang mga mata. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakita ko ang mga luhang namumuo. Matalik kong kaibigan si Althea. Sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Higit pa sa kapatid ang turingan namin. Natigilan ako. Ito ang mga salitang nabasa ko sa talaarawan. Bago siya namatay, patuloy ni Liwayway, ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tumawag siya sa akin. Sinabi niyang may ebidensya siya laban kay Ricardo. Sinabi niyang magkita kami. Pero tinakot ako ni Ricardo, Hiray. Tinakot niya ang pamilya ko, ang buhay ni Angelo. Sinabi niya sa akin na kung magsasalita ako, kung tutulungan ko si Althea, mawawala sa akin ang lahat. Ang kanyang mga salita ay parang mga alon na humahampas sa aking pagkatao. Ang bawat kasinungalingang itinayo ko sa aking isipan tungkol sa kanya ay unti-unting gumuho. Kaya nanahimik ako, hagulhol niya. At sa loob ng 20 taon, dinala ko ang bigat ng pagsisisi. Pinanood ko si Ricardo na umunlad mula sa mga ninakaw niya sa pamilya ninyo. Pinanood ko siyang sirain ang pangalan ng asawa ko. At ang pinakamasakit sa lahat, pinanood ko siyang gamitin ang sarili kong anak. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Alam ninyo ang tungkol kay Angelo at Amihan? Tumango si Liwayway, pinupunasan ang kanyang mga luha. Oo, alam ko ang lahat. At hinayaan ko. Ang kanyang pag-amin ay parang isang sampal. Hinayaan ko siyang malapit kay Ricardo. Hinayaan ko siyang maging kasangkapan sa mga plano niya. Dahil iyon lang ang tanging paraan para manatili akong malapit sa kalaban. Iyon lang ang paraan para makakalap ako ng sarili kong ebidensya para hintayin ang tamang panahon na ibagsak siya. Isang sakripisyo, isang napakatagal na laro, isang ina na isinakripisyo ang reputasyon ng sarili niyang anak para sa hustisya ng kanyang matalik na kaibigan. Hiraya, sabi niya, at ngayon, ang kanyang mga mata ay puno na ng determinasyon. Kinuha niya ang aking kamay at ramdam ko ang panginginig nito. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang bagay na malamig at metal. Isang susi ng isang safe deposit box sa bangko. Ang tape recording na nakuha ng iyong ina, bulong niya. Hindi niya ito nadala sa aming tagpuan. Itinago niya ito. At bago siya namatay, nagawa niyang ipadala sa akin ang susing ito. Sa loob ng 20 taon, itinago ko ito. Hinihintay ko ang pagkakataon. Hinihintay kita. Inilagay niya ang susi sa aking palad at isinara ang aking mga daliri. Sa paligid nito, ang lamig ng metal ay parang isang kuryenteng gumising sa aking buong sistema. Ito na, ang pag-asa, ang sandata. Gawin mo ang nararapat, Hiraya, sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ibigay mo sa amin ang hustisya para sa nanay mo, para sa ating lahat. Bago pa ako makasagot, may narinig kaming mga yabag sa graba sa likuran namin. Sabay kaming lumingon. Nakatayo doon, ang kanyang mukha ay natatanglawan ng ilaw mula sa party. Ay si Angelo. Nakita niya kaming dalawa. Nakita niya ang kanyang ina, na umiiyak. Hawak ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa akin patungo sa kanyang ina. At pagkatapos ay pabalik sa akin. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng hinala. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at isang madilim na anino ang bumalot sa kanyang buong anyo. Nakatitig ako sa screen ng laptop, ngunit ang aking isip ay wala roon. Ang mga numero at mga dokumento ay lumabo at naging isang walang kahulugang simbolo. Ang tanging malinaw sa aking isipan ay ang dalawang mukha ng aming kalaban.
ang kasalukuyang pagtataksil na isinasagawa ni Amihan at ang lumang kasalanan na nagdulot sa pagkamatay ng aking ina. Ang lahat ay konektado. Isang malaking web ng kasinungalingan. Bumukas ang pinto at pumasok si Hiraya. Ang kanyang paghinga ay mabilis at ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Mabilis niyang isinara ang pinto sa kanyang likuran. "Kuya, si Tita Liwayway. Kinausap niya ako." Sabi niya, halos pabulong. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-amin ni Ginang Del Fuego, ang tungkol sa pananakot ni Ricardo, ang sakripisyo nito, at ang susing ngayon ay mahigpit na hawak sa kanyang palad. Pinakinggan ko ang bawat salita, sinusuri ang bawat detalye. Maaari ba kaming magtiwala sa kanya? Isang ina na hinayaan ng kanyang anak na maging isang halimaw? Ngunit ang sakit sa mga mata ni Hiraya habang nagkwekwento ay totoo. Ang bigat ng susi sa kanyang kamay ay totoo. At si Angelo, nakita niya kami, kuya. Nakita niya kaming magkasama. Dugtong ni Hiraya. Ang takot ay gumuhit sa kanyang boses. Doon ako kinabahan. Kung gayon, magsusumbong siya. Sabi ko, ang aking isip ay mabilis na nag-iisip ng mga posibleng mangyari. Magsusumbong siya kay Ricardo. At kapag nalaman ni Ricardo na alam na natin na may hawak tayong alas, hindi na siya maghihintay. Tumingin ako sa bintana ng opisina na may tanawin sa isang bahagi ng hardin. At doon, sa ilalim ng isang puno, nakita ko ang aking kinatatakutan. Si Angelo, mabilis at palihim na lumapit kay Ricardo Valderrama. May ibinulong siya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Ang pagkukunwaring kabaitan ay naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Isang malakas na kaba ang dumaloy sa aking sistema. Huli na kami. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Isang ingay na bumasag sa katahimikan ng silid. Nakarehistro ang pangalan ni Atty. Morales, ang abogado ng aming pamilya. "Luntian, butit sinagot mo." Bati ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali na hindi ko pa narinig sa kanya kailanman. "May problema. Isang malaking problema." "No yun, Tito?" Tanong ko habang si Hiraya ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. May nag-initiate ng emergency online board meeting. Ngayon din. At may nagbebenta ng malalaking volume ang stocks ng Montecillo Holdings. Pinababagsak nila ang presyo. This is a hostile takeover, Luntian. At ginagawa nila ito ngayon habang abala ang lahat sa kasal mo. Ang bawat salita ng abogado ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang aming pinakamasamang takot ay nangyayari na. Mas mabilis kaysa sa aming inaasahan. Sino ang tumawag ng meeting? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang grupo ni Valderrama. Ginamit nila ang shares na nakuha nila through shell corporations. Legal ang lahat sa papel. Kailangan nating kumilos. Kung hindi, sa pagtatapos ng gabing ito, wala na sa atin ang kumpanya. "I'll call you back," sabi ko at ibinaba ang tawag. Tumingin ako kay Hiraya. Nakita niya ang lahat sa aking mukha. "Kuya?" "Si Ricardo," sabi ko. Ang aking boses ay isang galit na bulong. Tinitira na niya tayo ngayon din. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at sinubukang tawagan ang mga miyembro ng board na alam kong tapat sa aming pamilya. Ang una kong tinawagan, si Mr. Elizalde, isang matandang kaibigan ng aming ama. Diretso sa voicemail. Ang pangalawa, si Mrs. Concepcion, ganoon din. Voicemail, isa-isa ko silang tinawagan. Lahat sila, walang sumasagot. Na-corner na nila kami. Plinano nila ito ng perpekto. Habang kami ay nakakulong sa selebrasyong ito, sila ay kumikilos sa labas. Napahampas ako sa mesa sa tindi ng aking frustrasyon. Ang laptop sa aking harapan ay nagpapakita ng real-time stock market data. At nakikita ko ito, ang pagbagsak.
Ang pagdurugo ng legacy na ipinaglaban ng aming ama. Sa loob lang ng ilang oras, mawawala ang lahat. Ang lahat ng aming plano para sa isang dahan-dahan at kalkuladong paghihiganti ay wala ng silbi. Nawalan ako ng pag-asa. Tumingin ako sa aking kapatid. Handa nang sabihin sa kanya na tapos na ang laban. Natalo na kami. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mukha ay hindi takot. Ito ay isang nagbabagang determinasyon. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa paligid ng susi na bigay ni Ginang Liwayway. Ang susi na naglalaman ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aming ina. Mayroon pa kaming isang alas na hindi nila alam na hawak namin. Isang sandata na hindi pang korporasyon, kundi personal. Kuya, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag at puno ng isang nakakatakot na kalinawan. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Tapos na ang pagpapanggap, sabi niya. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Kailangan nating kumilos ngayon din. Itinaas niya ang kamay na may hawak na susi. Dito mismo, sa party na ito, sa harap ng lahat. Ang desisyon ay ginawa sa loob ng isang iglap, ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng habang buhay. Ang takot na kanina pa gumagapang sa aking sistema ay hindi nawala. Sa halip, nagbago ito ng anyo. Naging isang nag-aapoy na enerhiya, naging tapang. Tama ka, sabi ni Kuya Luntian. Ang kanyang boses ay bumalik na sa pagiging kalmado at mapanganib. Tapusin na natin ito. Ang mga sumunod na minuto ay isang malabo, ngunit mabilis na pagkilos. Ang aming munting opisina ay naging isang war room. Ang oras ay ang aming pinakamalaking kalaban. Ang susi, sabi ni Kuya, tinuturo ang kamay ko. Kailangan nating makuha ang laman niyan ngayon. Tatawagan ko si Attorney Morales. Mayroon siyang emergency access sa bangko bilang abogado ng pamilya. Sasabihin kong may kinalaman ito sa buhay at kamatayan. Habang kinukuha niya ang kanyang telepono, pumaling siya sa akin. Hiraya, i-compile mo lahat. Ang video mula sa camera, ang mga file mula sa cellphone ni Amihan. I-save mo lahat sa iisang folder sa desktop. Tumango ako. Ang aking mga daliri ay mabilis na kumikilos sa keyboard. Nanginginig ngunit tiyak. Bawat click ng mouse, bawat file na inililipat ko, ay isang pako na idinadagdag ko sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Mabilis na tinungo ni Kuya Luntian ang pinto. Pupuntahan ko si Mang Ben. Kailangan nating i-override ang AV system. Gusto kong lahat ng ilaw, tunog, at ang malaking projector screen ay nasa kontrol natin. Huminto siya sa may pinto at lumingon sa akin. Sigurado ka ba rito, Hira? Kapag sinimulan natin ito, wala nang atrasan. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa litrato ng aming ina na nasa ibabaw ng mesa. Mas sigurado pa ako rito kaysa sa anumang bagay sa buhay ko, Kuya. Isang tango lang ang kanyang isinukli at nawala na siya sa dilim ng pasilyo. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Inayos ko ang mga file. Inilagay ko ang video ng pagtataksil sa isang folder. Inilagay ko ang mga bank statement at mga kinopyang kontrata sa isa pa. Inihanda ko ang lahat para sa pagdating ng huling piraso, ang tinig ng nakaraan. Maya-maya pa, bumalik si Kuya Luntian. Handa na si Mang Ben, sabi niya. Ilang sandali lang, tumunog muli ang kanyang telepono. Si Attorney Morales, nakuha na niya. Ipinadala na niya ang audio file. Binuksan ni Kuya ang kanyang email. At doon, naroon ito. Isang file na may pangalang Althea's Justice. Handa na ang lahat. Ang patibong ay nakalatag na. Ang kailangan na lang ay ang pain. Sabay kaming lumabas ng opisina.
Ang paglalakad pabalik sa party ay ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay ko. Bawat hakbang ay mabigat. Ang masayang musika ay parang isang panunuya. Ang mga ngiti at tawanan ng mga bisita na walang kamalay-malay ay parang mga eksena mula sa ibang pelikula. Nakikita ko sila. Si Amihan, tumatawa habang kausap ang kanyang mga abay. Ang reyna ng gabi, si Angelo, nakatayo sa tabi ni Ricardo Valderrama, isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi na para bang pag-aari na niya ang mundo. At si Ricardo, nakatingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas ng isang mananakop na nakamit na ang kanyang matagal nang inaasam na gantimpala. Inakala nilang nanalo na sila. Akala nila ang gabing ito ay ang kanilang koronasyon. Hindi nila alam, ito pala ang kanilang paglilitis. Ang aking mga mata ay naghahanap sa gitna ng karamihan at nakita ko siya. Si Ginang Liwayway del Fuego. Nakaupo siyang mag-isa sa isang mesa sa gilid, tahimik na nagmamasid. Nagtama ang aming mga mata. Sa maikling sandaling iyon, nakikita ko ang lahat sa kanya. Ang takot, ang pagsisisi, at ang isang kislap ng pag-asa. Dahan-dahan, halos hindi mahahalata. Tumango siya sa akin. Iyon na ang hudyat na kailangan ko. Sakto namang huminto ang tugtog. Umakyat ang MC sa entablado. At ngayon mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang sayawan, pakinggan naman natin ang ilang mga mensahe para sa ating bagong kasal. Ito na. Bago pa man makapagsalita ang MC, nagsimula na akong maglakad patungo sa entablado. Ang lahat ng ingay sa paligid ko ay naglaho. Ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling paghinga. Kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ng nagulat na MC. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagsimula ako. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Lahat ng pag-uusap ay huminto. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ako po si Hiraya Montesillo, ang kapatid ng groom at asawa, ng isa sa mga pinakamalapit sa bride. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ni Angelo at Amihan. Ang kanilang mga ngangiti ay bahagyang kumupas, napalitan ng pagkalito. Si Ricardo ay nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Bago po tayo magbigay ng mga tradisyonal na mensahe, patuloy ko. Meron po akong isang espesyal na regalo para sa bagong kasal. Isang kwento. Ngumiti ako. Isang ngiti na walang bakas ng anumang saya. Isang ngiti na malamig at matalim. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento ng pag-ibig. Isang kwento tungkol sa sakripisyo, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa pagtataksil, kasakiman, at pagpatay. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Sa huling salitang iyon, sa isang perpektong tiempo, ang lahat ng ilaw sa hardin ay sabay-sabay na namatay. Ang buong hacienda ay binalot ng kadiliman. Ang kadiliman ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit sa loob ng katahimikang iyon, ang tensyon ay halos masasalat. Narinig ko ang mga bulungan ng gulat at pagkalito mula sa mga bisita. Pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang lumitaw, hindi mula sa mga ilaw sa paligid, kundi mula sa malaking projector screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng mga larawan ng pag-iibigan nina Kuya Luncian at Amihan. Ngunit ang lumitaw sa screen ay hindi isang masayang alaala. Ito ay ang loob ng isang silid na pamilyar sa akin. At sa gitna ng silid, dalawang anino ang nag-uusap. Malapit na, Angelo. Konting tiis na lang, sabi ng boses ni Amihan mula sa mga speaker, malinaw at hindi maikakaila. Ang screen ay nagpakita ng mukha ni Angelo. Ang kanyang mukha, puno ng pagmamayabang, habang niyayakap niya ang babaeng ngayon ay asawa na ng aking kapatid.
Pagkatapos ng kasal na to, sa atin na ang lahat. Ang Montecillo Legacy Holdings ay babagsak sa ating mga kamay. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga manonood. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Nakita ko sa dilim ang figura ni Amihan na napatayo. Ang kanyang mukha ay hindi makapaniwala. Si Angelo ay parang isang estatwa na nanigas sa kanyang kinatatayuan. Nakatayo ako sa gilid ng entablado, sa tabi ng booth ni Mang Ben, pinagmamasdan ang reaksyon ng lahat. Ang gulat sa mukha ng mga traidor ay isang premyo na matagal kong hinintay. Ngunit hindi pa ito tapos. Play the next file. Utos ko kay Mang Ben. Ang video ay nag-fade to black at ang sumunod na lumitaw sa screen ay hindi na isang video, kundi mga dokumento. Mga bank statement na may pangalan ni Amihan Rosales na nagpapakita ng mga regular na deposito mula sa isang kumpanyang pag-aari ni Ricardo Valderrama. Mga kopya ng mga email, ang proposal para sa government project. Ang bawat isa ay parang isang suntok sa mga bisita na marami sa kanila ay mga kasosyo namin sa negosyo. Narinig ko ang boses ni Ricardo Valderrama. "Patayin ninyo yan! Anong kalokohan ito?" Sigaw niya, sinusubukang tawagin ang atensyon ng security ng hasyenda. Ngunit ang security ay hindi na sumusunod sa kanya. Sumusunod sila sa akin. Hinarangan nila ang kanyang daan nang subukan niyang umalis. "Hindi pa kami tapos, Ricardo." Sabi ko mula sa mikropono na hawak ko na ngayon, ang aking boses ay malamig at matatag. Ang lahat ng ito ay negosyo lang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na mas personal. Lumingon ako kay Mang Ben. Tumango ako. Nakatayo pa rin ako sa entablado, nakatingin sa mga mukha ng mga taong sumira sa aming pamilya. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Amihan, ang galit at pagkalito sa mga mata ni Angelo. At kay Ricardo, nakita ko ang isang bagay na mas malalim, isang dahan-dahang pagkatanto na ang kanyang perpektong plano ay gumuho na. Mayroon pa kaming isang huling regalo. Sabi ko sa mikropono, ang aking boses ay nanginginig, ngunit puno ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Isang boses mula sa nakaraan. Isang static na tunog ang unang narinig mula sa mga speaker. Pagkatapos, isang tunog ng isang lumang tape recorder na nagsimulang umikot. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ng aking ina, si Althea. "Althea, bakit mo ginagawa to, Ricardo? Magkaibigan tayo. Pinagkatiwalaan ka ng asawa ko." Ang buong hardin ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. "Ricardo, recording. Pagkakaibigan? Walang pagkakaibigan sa negosyo, Althea. Ang asawa mo ang kumuha ng dapat ay sa akin. At ngayon, babawiin ko lang ang nararapat." "Althea, recording. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya ko. Alam ko na ang lahat. Sasabihin ko ang totoo." Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan sa recording. At pagkatapos, ang mga salitang nagpabago sa lahat. Ang mga salitang naghihintay ng 20 taon para marinig. "Ricardo, recording. Kung ganoon, pasensya na. Althea had to go. She knew too much." Ang pag-amin, malinaw, walang duda. Bago pa man matapos ang recording, ang katahimikan ay binasag ng tunog ng mga sirena ng pulis. Mabilis at papalakas. Mula sa madilim na pasukan ng hasyenda, bumuhos ang mga pulis. Ang kanilang mga flashlight ay tumututok sa 3 tao sa gitna ng lahat. Sina Ricardo, Angelo at Amihan. Nagsimula ang kaguluhan. Sinubukan ni Ricardo na tumakbo, ngunit wala na siyang mapupuntahan. Si Amihan ay napaluhod na lang sa damuhan. Ang kanyang magandang bestida ay nabahira ng putik. Umiiyak at sumisigaw na wala siyang kasalanan. At si Angelo ay hindi gumalaw. Nakatayo lang siya roon, nakatingin hindi sa mga pulis, kundi sa kanyang ina.
Si Ginang Liwayway na nakatayo sa di kalayuan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang tanong. Isang tanong ng isang anak na sa wakas ay naintindihan na ang ina na akala niya'y kinakampihan siya ay siya palang naglagay ng huling pako sa kanyang kabaong. Isang patak ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Ginang Liwayway. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng katarungan. Habang isinusakay sila sa police car, dumaan si Angelo sa harap ko. "Hiraya," sabi niya, ang boses ay puno ng pait. "Bakit?" Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng pagmamahal na minsan kong naramdaman para sa kanya ay abo na lang. "Dahil ang hustisya," sabi ko, "ay mas matimbang kaysa sa pag-ibig na puro kasinungalingan." Ilang linggo na ang lumipas mula sa gabing iyon. Ang gabing dapat sana'y isang masayang kasalan, ngunit naging isang malagim na paglilitis. Ang Hacienda de Esperanza, na dati simbolo ng masasayang alaala, ay nabalot ng katahimikan. Ang mga bulaklak na inayos para sa kasal ay matagal nang nalanta. Ang bawat araw ay isang laban. Ang mga balita sa telebisyon at dyaryo ay walang tigil sa pag-uulat tungkol sa kasal ng eskandalo. Ang pangalan ng aming pamilya at ang pangalan ng mga Del Fuego at Valderrama ay nasa bibig ng lahat. Ang kumpanya, ang Montecillo Legacy Holdings, ay nailigtas mula sa hostile takeover, ngunit ang pinsala sa reputasyon nito ay malalim. Kami ni Kuya Luntian ay halos sa opisina na ng aming ama nakatira. Magkasama naming hinarap ang lahat. Ang mga tanong mula sa media, ang pag-aalala ng mga board member, at ang mahirap na proseso ng pag-aayos ng lahat ng sinira ni Amihan mula sa loob. Maraming gabi na halos hindi kami natutulog, pilit na ibinabalik sa ayos ang bawat piraso ng aming nasirang mundo. Isang hapon, habang abala kami sa pag-aaral ng mga dokumento, pumasok ang sekretarya ni Kuya. "Ma'am Hiraya, Sir Luntian," sabi niya, "may bisita po kayo. Si Ginang Liwayway del Fuego." Nagkatinginan kami ni Kuya. Simula noong gabing iyon, hindi na namin siya nakita o nakausap. "Papasukin mo siya," sabi ni Kuya Luntian. Pumasok si Ginang Liwayway. Malaki ang ipinagbago niya. Ang dating eleganteng babae ay tila tumanda ng 10 taon. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng buong mundo. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong kapayapaan. "Luntian, Hiraya," bati niya. Ang boses ay mahina. "Salamat sa pagtanggap sa akin." Tumayo ako. "Tita Liwayway," sabi ko, hindi alam kung ano ang dapat sabihin. "Pumunta ako rito para magpaalam," sabi niya. "Aalis na ako. Magsisimula ako ng bagong buhay sa probinsya, malayo sa lahat ng ito." Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang malalim na kalungkutan. Pumunta rin ako rito para humingi ng tawad. Patawad, Hiraya, dahil sa ginawa ng anak ko. Patawad dahil sa lahat ng sakit na idinulot niya sa'yo. At patawad dahil inilagay ko kayo sa panganib. "Ginawa niyo po ang tama," sagot ko. "Binigyan niyo kami ng hustisya." Umiling siya. Ang hustisya ay may katumbas na sakit. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Nabisita ko na si Angelo sa kulungan. Hindi niya ako kinakausap. Marahil hindi niya ako mapapatawad kailanman. At naiintindihan ko, ngunit kailangan kong gawin ang tama para sa kaibigan ko, para sa nanay mo. Naglakad siya patungo sa bintana, nakatanaw sa malayo. Ang pagmamahal ng isang ina ay kayang gawin ang lahat. Minsan, para protektahan ang isang anak, nagbubulag-bulagan tayo. At minsan, para sa mas malaking katotohanan, kailangan nating isakripisyo kahit ang sarili nating puso. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang kanyang desisyon ay hindi madali. Isang desisyon na wawasak sa kanya habang buhay. Bago siya umalis, may iniabot siya sa aking isang lumang sulat. "Ito, mula ito sa nanay mo.
Ipinadala niya ito sa akin kasama ng susi. Sabi niya, kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, basahin ko raw ito. Pero hindi ko binuksan. Patuloy niya. Dahil alam ko, hindi ito para sa akin. Para sa iyo ito, Hiraya. Ang kanyang huling habilin. Kinuha ko ang sulat. Pagkaalis niya, dahan-dahan ko itong binuksan. Ang papel ay lumana at ang sulat kamay ni Mama ay pamilyar at masakit tingnan. Mahal kong Hiraya, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang iiyak, anak. Nabuhay ako ng masaya dahil sa inyo ng kuya mo. May mga bagay na malalaman mo tungkol sa akin, tungkol sa mundo, na maaaring magdulot sa iyo ng sakit. Huwag mong hayaang baguhin ka nito. Huwag mong hayaang patigasin ng galit ang iyong puso. Ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi ang pagpili mong maging masaya sa kabila ng lahat. Magpatawad ka, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ang pagpapatawad ang magpapalaya sa iyo. Mahal na mahal kita, aking munting Hiraya. Ang aking pangarap. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ang mga salita ng aking ina ay isang balsamo sa aking sugatang puso. 1 taon ang lumipas. Ang mga legal na laban ay natapos na. Sina Ricardo, Angelo at Amihan ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humupa. Ang Montesillo Legacy Holdings ay muling bumangon, mas matatag kaysa dati, sa ilalim ng pamumuno ni Kuya Luncian. At ako? Natagpuan ko ang sarili kong direksyon. Itinatag ko ang Althea Foundation, isang charity na tumutulong sa mga single mothers at mga biktima ng pang-aabuso. Isang paraan para ipagpatuloy ang legado ng aking ina ng pagtulong at pagmamahal. Isang maaraw na hapon, habang tinitingnan ko ang construction site ng aming unang community center, dumating si Kuya Luntian. Mukhang mas magaan na ang kanyang pakiramdam ngayon. May ngiti na ulit sa kanyang mga labi na umaabot na sa kanyang mga mata. Kamusta ang paborito kong foundation head? Bati niya. Ngumiti ako. Ayos lang kuya, medyo busy, pero masaya. May gusto sanang kumausap sa'yo. Sabi niya, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kanina pa siya naghihintay, the project architect. Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaking papalapit sa amin. Matangkad, nakangiti, at may dalang isang rolyo ng blueprints. Siya ang arkitekto ng proyekto. Isang taong madalas kong kamiting. Ngunit ngayon ko lang talaga nakita. Nang malinaw, malayo sa stress ng trabaho, ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan. Nakatayo ako sa gitna ng construction site, pinagmamasdan ang mga pundasyong nagsisimula ng mabuo. Bawat bakal na itinatayo, bawat sako ng sementong ibinubuhos, ay parang isang simbolo. Isang simbolo ng pagbangon, hindi lang ng isang gusali, kundi ng isang buhay. Hiraya, sabi ni Kuya Luncian, at sa tabi niya ay ang lalaking ipinakilala niya. Si Architect Miguel pala. I'm sure magkakilala na kayo. Ngumiti ako. Architect? Oo naman. Ilang beses na tayong nag-meeting. Ngumiti pabalik si Miguel. Ang kanyang mga mata ay malumanay at may sinseridad sa kanyang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita sa iba. Please, Miguel na lang, sabi niya. Lagi tayong nasa formal meeting. Ngayon ko lang yata kayo nakitang nakarelax. Ganoon din ako sa'yo, sagot ko. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 taon, naramdaman kong natural ang aking pagtawa. Pasimpleng tumikim si Kuya Luntian. Sige, iiwan ko muna kayo. May aasikasuhin pa ako sa opisina. Tinapik niya ako sa balikat at kinindatan bago siya tumalikod. Alam ko ang ibig sabihin ng kindat na yon. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, ang tanging gusto niya ngayon ay ang makita akong muling maging masaya.
Naiwan kaming dalawa ni Miguel, nakatayo sa gitna ng aming pinagsasamahang pangarap. Ang ganda ng lugar na ito, sabi niya, inililibot ang kanyang tingin. Ramdam mo ang pag-asa. Iyon ang goal, sagot ko. Isang lugar kung saan pwedeng magsimula ulit ang mga taong nawalan na ng pag-asa. Naglakad kami ng dahan-dahan sa paligid ng site. Ipinakita niya sa akin ang mga plano sa blueprint. Ipinapaliwanag kung saan ilalagay ang playground, ang library, ang counseling rooms. Sa paraan ng kanyang pagsasalita, alam kong hindi lang ito trabaho para sa kanya. Ramdam ko ang kanyang puso sa proyektong ito. Alam mo, nagsimula siyang muli. Medyo nag-aalangan. Noong una kong narinig ang kwento mo, ang kwento ng pamilya ninyo, humanga ako. Tumingin ako sa kanya. Humanga ako sa tapang mo. Patuloy niya. Sa kung paano mo hinarap ang lahat. Kung paano mo ginawang isang bagay na maganda ang isang napakasakit na karanasan. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin yon. Ang kanyang mga salita ay simple. Ngunit tumagos ito sa akin. Hindi ito papuri ng isang estranghero. Ito ay pag-unawa ng isang taong nakikita ang higit pa sa iskandalong nababalita. Nakikita niya ako. Kailangan lang, mahina kong sabi. Minsan, ang tanging paraan para mabuhay ay ang lumaban. Huminto kami sa isang lugar kung saan matatanaw ang buong lupain. Ang hangin ay malamig at ang mga unang bituin ay nagsisimula ng lumitaw. Hiraya, sabi niya. At sa pagkakataong ito, lumingon siya at buong pusong humarap sa akin. Alam kong medyo mabilis at marahil ay hindi pa ito ang tamang panahon, pero kung okay lang sa'yo, gusto sana kitang ayain lumabas. May isang parte sa akin na gustong umatras. Ang sugat ng nakaraan ay nariyan pa rin. Isang peklat na marahil ay hindi na mawawala. Ang takot na magtiwala muli ay isang mataas na pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Para pag-usapan pa ang proyekto, mabilis niyang dugtong na tila nahalata ang aking pag-aalinlangan. Isang kape lang, walang pressure. Tumingin ako sa kanyang mga mata. At sa mga ito, wala akong nakitang pagkukunwari. Wala akong nakitang hidden agenda. Ang nakita ko lang ay isang simpleng paanyaya. Naalala ko ang huling sulat ni Mama. Magpatawad ka. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ang pagpapatawad ang magpapalaya sa'yo. At napagtanto ko, ang pagpapatawad ay hindi lang tungkol sa paglimot sa sakit. Ito rin ay ang pagbibigay ng permiso sa sarili mo na sumubok muli. Ang pagbubukas ng pinto, kahit kaunting siwang lang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang tunay at hindi pilit ng ngiti. Okay, sabi ko. Isang kape. Ang nangiti na isinukli niya ay kasing liwanag ng pag-asang dala ng paglubog ng araw. Habang naglalakad kami paalis sa construction site, palayo sa mga pundasyon ng gusali, naramdaman ko ang pagtayo ng isang bagong pundasyon sa loob ko. Ang nakaraan ay hindi na mababago. Ang sakit ay mananatiling parte ng kung sino ako. Ngunit hindi na ito ang buong kwento ko. Ang kwento ko ay isinusulat pa. At sa paglubog ng araw na ito, isang bagong kabanata ang nagsisimula pa lang, isang simula na hindi ko hinanap, ngunit marahil ay ang simula na kailangan ko. Sa pagtatapos ng ating kwento, natutunan natin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa sakit, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula rito. Ang bawat pagtataksil, bawat pighati ay isang pagkakataon upang muling tuklasin ang ating sarili at maging mas matatag. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang desisyon na huwag nang hayaan ang nakaraan na kontrolin ang ating kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Hiraya at ng kanyang pamilya. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo
sa ating kwento. At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.